Magandang araw Pilipinas, ako po si Yui ng What's News. Mikey Quintos, Paul Salas, nagsampa ng kaso laban sa Crypto Group. Nagsampa ng kasong syndicated estafa sa Makati City Prosecutor's Office ang celebrity couple na sina Mikey Quintos, Paul Salas at 7 pang individual laban sa isang cryptocurrency group. Humigit kumulang nasa 8 milyong piso mano ang nakuha sa kanila. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Lance Tan, nasa early 20s sa mga edad ng mga nireklamong grupo at plano nilang sumulat sa mga paaralan ng mga ito. Bukas naman ang kanilang kampo para sa settlement, lalo na't mga bata pa umano ang mga respondents. Para pag-usapan ng tungkol sa balitang yan, makakasama po natin ngayon si Yeri, Gama at Popoy. NFT pa mo! Mga bata pero Ano, 8 milyon. early 20s daw eh. Oo. Sa 25 pa ba yun? 8 milyon ang na scam nila. Ito syndicated estafa. Oo. So, ibig sabihin, more than 5 persons yung gumawa ng grupo na may intentions to do unlawful or illegal transaction. Yun ang ibig sabihin ng syndicated. Ibig sabihin, hindi lang isa kausap mo, hindi lang dalawa. Marami. More than 5. Oo. Meeting yan. Oo, pero more than 5 ng mga batang crypto trader to siguro eh. Siguro. Yung Mukhang matalino na Influencer. kaya nilang ang batawag ito? So umabot na pala sa atin yung mga ganyan. Kasi sa YouTube, meron akong sinusundan na YouTuber na nasa trading din. Pero investigations yung ginagawa niya. Si CoffeeZilla. Ngayon, katulad nila Logan Paul, ayan, in-expose niya yung mga maling pamamaraan nila ng trading. Kasi meron tinatawag na pump and dump eh. Halimbawa, okay, mga influencers kami. Bawa, ako, si Senyui, si Gama, si Popoy. Marami kaming fans, mga tig 2 milyon. Kunwari lang, wala pa tayo doon, malayo pa. Sana. 2 milyon. Oh, tapos meron tayong, may sarili-sarili tayong Facebook, ganyan. Oo. Nag-promote tayo kunwari ng Senyu with token. Ngayon, ang ginawa natin, parang inikayat natin yung mga viewers na, oy, bili kayo ng namin. Mag-invest kayo dito, bumili din kayo ng mga tokens. Ang mangyayari kasi yan, sa umpisa talagang tataas yung mo. Kasi maraming bumili eh. Content pa lang. Oo, pero kaming 4 kunwari, ang ginawa namin, okay, ayan, marami nang pumasok. Benta natin sabay-sabay lahat. Dinump namin kunwari. Bigla kaming umalis dun sa crypto na yun. Binenta namin lahat ng crypto namin. Ngayon, ang mangyayari, biglang magka-crash yung bababa. Kaya pump and dump eh. Parang alam namin na nag-usap kaming 4 na sabay-sabay natin ito ibebenta. Di namin pinalam sa inyo. Para Pinataas lang namin yung value. Tapos biglang sa pinamataas na value, binenta namin lahat. Tapos dahil kayo yung mga viewers na late nyo na makita, biglang bumaba yung value niya. Bigla kasi sabay-sabay nagbenta eh. Oo. Hindi yun normal yun. Halimbawa, pwedeng, okay, bebenta ko mga 10% lang. Kasi tumaas eh, para meron ako, gusto kong bumili ng PS5 eh. Bebenta ko yung 10% ng aking biniling mga tokens. Okay lang yun. Pero yung totally lahat, At di lang isa. di lang isa. Sabay-sabay pa kayo. Ang daming ganyan ng mga influencers. Sila Logan Paul sa CryptoZoom. Ginawa nila yan. Merong sikat sa US yung Face Clan eh. Ginawa din nila yan 2 years ago. Sila Rice Gum. Ganun din. Sa Save the Kids token naman. So, maraming mga influencers ang ganyan yung scheme talaga nila yan. As in, gawain talaga nila. Tapos gagawa ng bagong token ulit. Paulit-ulit na senaryo lang. Oo. Dito ko sa kaila Paul Salas nung mag-shota na ay mukhang nakuha yung loob nila, parang siguro successful sa mga mga nauna, tapos siguro na inalokan na okay, tasan niyo parang ang investment niyo kasi ang 5% daw sa una nilang mga unang investment yata naka 5%, tapos ngayon problema itong ina-expect nila na within 2 months 2 weeks daw yata dapat may balik na. Kaso na-delay yung balik na ina-expect nila hanggang sa nagbabay na. Naubos. Nagbabay na sila, umalis na yung mga kausap nila. Nagkakabol na sila ngayon. Kaya problema pa mga bata rin kasi Oo. nagkabuto eh. Ito nga, dahil sa
una balak nga nila magsampa ng magsumulat na sa school ng mga bata. Kasi kilala nila to, may sila nito. Eh para mabigyan na ng sanction kung syempre mukhang bigatin, malaki siguro yung impluwensya ng grupo na to. Malaki din yung nakuha nila eh. Oo. Hindi biro yun ha, walang milyon. So, bahala Kaya na nga. yung school sa sa sanction. Ang problema lang dahil na syndicated staff hindi daw pwede mag-bail. So, medyo sila na masisira na agad yung kinabukasan ng mga estudyanteng ito. So, sabi nila open sila for settlement. Kung gusto nila i-settle yung kaso, basta siguro maibalik lang siguro yung pera. Ang tanong, may babalik pa ba? Yun ang problema. Oo. Isa sa mga usual na nagiging problema, kahit yung FTX bumagsak eh. Isa yun sa pinakamatatag dati na trading platform. Bumagsak dahil sa mismanagement ng mismong creators. Bigla ba naman bumibili ng mga yate, milyong dolyar na mga bahay? At ano pa to wala sila sa US, nasa Caribbean sila. So, mahirap magtiwala ngayon, lalo na supposed to be ang crypto ang pinaka ang Bitcoin pala ang pinaka isa sa mga sinasabing stable at secured kasi hindi lang isa may hawak ng ledger. Technically, lahat ng mga bumili ng Bitcoin. Pero ano pa rin kasi, kahit pa gaano ka-secure mo siya in thesis, in paper, gawin, pag ang intensyon ng tao ay manloko, yung human element, magkakaroon pa rin ng mga loopholes, magkakaroon pa rin ng mga pump and dump schemes, mga pyramiding schemes, mga ganyan. And ang madali kasing pang-akit sa tao, yung doble na investment, doble na balik, doble na returns. Eh sa Bitcoin, hindi nga lang doble yung sinasabi nila. Kasi pwede naman. Depende kasi yan doon sa pagmamanage. But karamihan kasi, kaya din siguro kaya bumagsak din ng Bitcoin eh. Una, di ba napabalita na uubos na yung mga mineable na bits. Tapos, ito pang mga schemes sa NFTs. Ayan pa. Dahil hindi naintindihan ng mga tao, ano ba yung binibili nila? Ano ba yung pinag-investan nila? And ano yung risk na pinapasok? Kasi ang nakikita lang is yung gains, yung double na payback. Yes, ang umpisa, bibigyan ka parang pyramiding. Pero at the end of the day, dapat intindihin natin na sa trading, hindi siya magically magta-times 2. Lagi nyo iisipin na it's a risk or parang gamble. Kasi, fix ang number ng pera eh. Hindi ka naman magically pwede mag-imprenta ng pera. Kahit sa Bitcoin, fix yan. Ibig sabihin, yung mamimina pa in the future na technically paubos na nitong taon, hindi na yan ma-replenish. And na yan, kumbaga locked in na yan. Sa Bitcoin ba, tulad yan sa mga crypto, yung mga na yan, yung mga fixed na money na yan, fixed na coins na yan, nagsisirculate? Ano na? Nagsisirculate ba yan? Kasi ginagamit siya sa transactions, di ba? Pwede mo ipang bili, pwede mo ipang trade. Meron siyang equivalent in US dollars, meron siyang equivalent in So, tradable siya. Ang problem, ang konsepto ng ibang tao, hindi nila iniisip na fix lang yung number ng pera or ng Bitcoin or ng crypto. Hindi siya nadadagdagan. So, ano mangyari? Kung gusto mong mag-gain yung isang particular na brand or item na tinetrade mo, merong kailangan brand or item na malulus, mawawalan, bababa. So, ganun ang trading. Hindi yan yung tipong, lahat tayo, lalago. Halimbawa, nakikipag-trade ka ng stocks ng Apple, Nokia, ano pa ba yung mga cellphones? Sony, ano pa ba? Samsung, yan. Kunwari yung apat na yun. Kung ano man yung pera na ipapasok mo dyan, fix yun eh. So, para tumaas yung isa, kailangan may bumaba. Ganun yung laro ng trading. Hindi yan yung magically na lahat ng may naisip akong bagong business o may bagong
stock option na bibili natin. Hindi, titingnan nyo kung sino ba yung patuloy na lumalakas and then sino ba yung bumabagsak. Kaya nga, halimbawa, Pilipinas kontra sa dolyar, ganun din, di ba? Habang tumataas ang presyo ng dollar, nalulugi ang peso, mas kawawa tayo. Kaya dapat di kayo nagre-reduce. Ang taas ng dollar, ang taas ng may papalit ko kasi OFW yung parents ko. Hindi, mali yun. Kasi tumataas din naman yung presyo dito sa Pinas. So, katulad yung utang natin, tumataas din. Ganun yun eh. Kaya ito, pag sa crypto, lagi advertise, laging kabig kayo eh. Oo, Parang gusto mo. invest ka na isang beses, parang laging napaka-magic lagi sinasabi. Hindi na nga nalalayo sa sa pyramiding. Oo. Sa pyramiding scam kasi talagang Ang dito puro ganun eh. si Paul tsaka si Mike Pintos yung na andito ngayon, may problema ngayon, nagsampa ng kaso. Isip ko tuloy, continuation yung sa The Right One. yung sa timeline na sila magkatuloy. Naisip mo pa yun? Si Fia tsaka si Tapos, na-scam sila, Fia. Korte yan eh. Mas kami yun. Huwag ganun. Pamira ka naman sa inyo, pinapasok mo yung huwag ganun. So sana mabawi nga nila yung nakuha sa kanila na pera. Oo, ang laki. At saka sana kung yung mga kabataan nga na yun, kasi kabataan pa naman talaga sila, mga pa sila, may mga kinabukasan pa sila. Pasalamat sila hindi pinablicize ang pangalan nila. Yun nga eh, hinahanap ko kanina yung balita eh, yung pangalan wala, hindi ko mahanap yung kasi mukhang medyo naawa pa sila sila Paul eh. Hindi ayaw nila i-publicize at ayaw pa nilang mag-end yung magiging ng Future. Pero kasi tandaan nyo, sila ay hindi na minor. Sila ay nasa hustong gulang na. Yes. And para matuto yung mga tao, well, I think kailangan i-pursue yung case. Kasi magpapatuloy yan dahil isipin nila na walang consequences eh. Tingnan mo, si Logan Paul. Oo. Hanggang ngayon, bubuk pa rin, gago pa rin siya. Ini-scam pa rin niya yung kanyang mga audience. Kasi walang consequence. Hindi siya dinidemanda, hindi siya... Ayan, nagpapendam siya. Yung Crypto Zoo. Nangako siya na lalago siya, pero yung mismong project hindi niya tinuloy, pero nakakuha na siya ng pera sa mga fans niya. Ayun lang. So, yun po ang ating balita patungkol sa topic na yan at sana nga mabalik na sa kanila yung nakuha sa kanila. At para sa iba pang updates, o pag gusto nyo malaman ng opinion namin patungkol sa latest news, punta lang po kayo sa FPS Media NCA at panoorin ang ating What's News. At yan po ang ating balita ngayong araw.